Wala kang utang na loob. Magpasalamat ka't nabuhay ka dahil sa amin. Wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sa aming mga magulang mo. Buliyaw ni Don Martin. Hindi ko sinabing ilabas niyo ko sa mundong ito. Kung papipiliin, hindi ko kayo gugustuhin na maging ama. Mag-aabot na sanang mag-ama nang umawat si Elvis. Dad, tama na yan. Pinapatawag kayo ng doktor. Ha? Bakit mamamatay na bang matanda? Hindi maaari, hindi pa niya isasali ng ari-arian kay Lucifer. Tinignan niya ng matalimang ama at tumakbo na papasok ng ospital. Sa loob ng silid ni Lolo Fernan, tahimik ang paligid. May tunog ng heart monitor sa background. Nandoon sina Doña Lunila, Don Martin, Lucifer, Angela at Elvis. Dahan-dahang dumidilat ang mga mata ni Lolo Fernan. Agad kumilos ang nurse at tumawag ng doktor. Nalaki ang mata ni Lucifer at kagad na lumapit sa kama. Lolo Fernan, naririnig niyo po ba ako? Ani ang naluluha. Lucifer, anitong garalgal ang boses. Naluha siya pero may bahid ng tuwa at ginhawa sa kanyang muka nang madinig ang tinig ng matanda. Lolo, salamat sa Diyos at ligtas na po kayo. Pumasok ang doktor, tinignan si Lolo Fernan at sinabing ligtas na ito. Nakahinga sila ng maluwag. Lumapit si Angela, medyo nanginginig ang boses. Lolo, buti naman po't gising na kayo. Tahimik si Lolo Fernan, tumitig kay Angela. Nagiba ang tono. Angela, hindi ko papayagan ang kasal ninyo ni Lucifer. Nadinig ko mga sinabi mo. Nagkatingin na ng lahat. Si Angela napaatras. Halatang hindi inasahan ang sinasabi ng matanda. Magpagaling na po muna kayo. Handa ng kasal at isa pa kasali sa kahilingan yung makasal si Lucifer at Angela. Bago ibigay ang mana, malamang hindi pa kayo lubusang magaling. Magpahinga na muna kayo, sabad ni Don Martin. Ibibigay kong mana kahit na sinong pakasalan ni Lucifer. Wag lang ang babaeng yan. Sinungaling siya. Hindi siya nagligtas kay Lucifer. Manloloko siya. Lolo, totoo po. Ani Lucifer na hindi na may tagong ngiti sa saya. Para siyang nabunutan ng tinik. Lumingon kay Angela na ngayon ay namumutla. Lolo, nagkakamali po kayo ng dinig. Malamang hindi pa kayo magaling. Hindi ako nagsisinungaling. Tama na Angela. Pahinga na muna tayo sa drama. Marami pa akong gustong ayusin at itama bago ako mawala sa mundong ito. Pero simulan natin sa pagkalas sa kasal na yan. Hindi kayo magpapakasal ni Lucifer. Matatag na sabi ng matanda, bagamat mahina pa rin. Salamat Lolo, salamat po talaga. Ani Lucifer na walang pagsidlan ang ligaya. Narinig ni Rosalie ang pagtigil ng sasakyan sa harap ng villa. Lumingon siya mula sa bintana. Lumabas si Lucifer mula sa sasakyan. Halos lumipad ito sa bilis upang makalapit lang sa kanya. May hawak itong mga paper bags at mukhang may pasalubong na naman ito sa kanila ni Zara. Rose, may good news ako sa'yo. Gising na si Lolo Fernan. Anitong sinugod siya ng hiyakap. Napakagandang balita nga niyan, buti at ligtas na siya. At napakasaya ko. Alam ba kung bakit? Napangiti siyang naguguluhan. Bakit? Dahil hindi na matutuloy ang kasal namin ni Angela. Hindi pumayag si Lolo Fernan. Napatitig siya kay Lucifer at natulala. Totoo ba yan? Ani ang hindi makapaniwala. Oo Rose, makakapagsimula na tayong muli. Anitong iyakap siya ng mahigpit na tila ba ayaw na siyang pakawalan. Isinayaw siya nito sa hangin. Napakasaya ko. Ani ang hindi na mapigil ang luhang puno ng kaligayahan. Rosalie, sa dami ng pinagdaanan natin, ang dami kong pagkukulang at ang dami mong itiniis. Ngayon gusto ko namang ipaglaban ka. Araw-araw, habang buhay. Hindi na tayo maghihiwalay. Naglapat ang kanilang mga labi, puno ng pag-ibig. Pinupog nito ng halik ang kanyang mukha. Dumating si Zara. Kinaragato ni Lucifer at nagyakap silang tatlo. Pinagtapat na niya dito ang katotohanan ng anak nila si Zara. Lucifer, may sasabihin din ako sa'yo. Panahon na para malaman mo. Biglang tumunog ang cellphone nito. Teka lang at tumatawag si Kurt. Ha? Sige, papunta na ako dyan. Ani Lucifer. Mukhang may problema sa opisina. Rose, aalis lang ako saglit. Pilitin ko makauwi ka agad. Nasa conference room sina Lucifer at Kurt gabi na. Sila na lang natira sa opisina. Nakabukas ang laptop ni Kurt habang si Lucifer ay seryosong nakatitig sa projected report sa wall. Nakilala mo na ba kung sinong nanunulot ng mga magagaling nating designers? Sabay-sabay na nag-resign at ng ibang bansa. Imposible man yata yun. Hindi pa po natatapos ang investigasyon. Bukas po papunta po rito ang tao natin.
Pansamantala, hingin po natin ang tulong ni Miss Rose. Kakausapin ko siya kung gusto niya magtrabaho ulit sa kumpanya. Nagtatype habang nagpa-browse ng records si Kurt. Sir Lucif, may hindi po tama dito. Pinindot nitong ilang keys at lumitaw ang suspicious transaction log. Look at this transfer, 285 million from the R&D budget pero walang nakalag na purpose. Walang approval at hindi natin kilala yung account name kung saan ito napunta. Kumunot ang noon ni Lucifer, lumapit at tinignan ang screen. Anong petsa to? 2 months ago. At kung titingnan natin ang trail, mukhang in-split siya into smaller transactions. Halos hindi mapapansin kung hindi mo talaga hihimayin. Galit at gulat ang boses niya. Ibig sabihin, matagal na itong itinatagot walang pumansin sa auditing. Either hindi nila nakita o may kasama sila sa loob. Ani Kurt, pumikit siya saglit, parang nag-iipon ng lakas. Hindi na ito simpleng financial issue, Kurt. May nagnanakaw sa atin at malaki ang kinukuha. Gusto niyo po bang i-involve ang legal? Pwede rin nating i-hire yung forensic accountant na ginamit ng kumpanya dati para mahuling magnanakaw. Tumango siya at determinado. Ibalik mo sa akin ang buong transaction history ng huling 6 na buwan at wala ka munang makakaalam dito. Not yet, baka sino pang nasa loob ng kumpanya ang may kinalaman dito. Tumigil si Kurt saglit at tumingin sa kanya, seryoso rin. Hindi po kaya si Sir Elvis? Napapabalit ang girlfriend niyang head ng accounting at ang daddy po ninyong nag-hire kay Freya Reyes. Sana maling hinala ko. Sa totoo lang siya din ang pinaghihinalaan ko. Huwag ko lang malaman at palalayasin ko siya sa kumpanya. May sariling negosyo at hindi ko alam kung bakit nagsisiksik pa rin sa LD Corporation yan si Elvis. Bumalik siya sa ospital upang magbantay kay Lolo Fernan at busy daw ang lahat. Hinahanap niyang nurse na nagsabing hindi si Angela ang nagligtas sa kanya. Gusto niyang malaman kung sino upang bigyan ng pabuya. Nagtanong siya ngunit resign na daw ang nurse. Tinawagan niya si Kurt upang hanapin ang nurse. Naabutan niyang abuelo na kausap ang isang abogado at may pinipirmahang papel. Lucif, tamang-tama't nandyan ka. Hetong ilang mahalagang dokumento kasamang last will ko. Babasahin ng abogado ko sa sandaling. Lo, ano ba yung sinasabi niyo? Huwag yan ang intindihin niyo. Ang dapat niyong unahin ay ang magpagaling. Lucif, apo, halika dito't makinig ka. Mahinang tinig pero malinaw. Lolo, huwag kang masyadong magsalita. Kailangan mo magpahinga. Ani ang kagad na lumapit. Hawak ang kamay ng matanda. Pinilit ng ngumiti ni Lolo Fernan. Lucifer, may puso ka sa negosyo at sa mga empleyado kaya hindi nakakapagtaka na malayong narating ng LD Corporation na ikaw ang namuno. Napatingin siya sa mata nito. Tila ba tumanda ito ng ilang taon, pilit pinipigilan ang luhang sumusungaw sa mata. Mahal na mahal niya ang kanyang abuelo. Ito ang nag-aruga at nang madalas na kasama niya noong bata siya. Lolo, ang dami pong problema sa kumpanya, pero pangako nakakayanin ko para sa inyo. Hindi ko sasayangin ang pinagpaguran niyong simulan. Mahigpit na humawak sa kamay niyang matanda. Makinig ka, Lucif. Hindi lang pera at ari-arian ang kayamanang iiwan ko sa'yo. Ang tunay na yaman, yung tiwalang ng tao, respeto ng mga empleyado at ang pangalan na pinaghirapan nating buuhin. Lolo, gagawin ko lang lahat para masolusyonan ng mga problema. Naniniwala ako sa kakayahan mo. May ibibigay sa yung vault number at dun mo makikita ang lahat ng dokumento. Mga titulo, shares at sulat na para sa'yo sa sandaling mawala ako. Lolo, gusto ko magpagaling kayo't pangako, itataguyod ko ang pangalan natin. Hindi ko lang ito laban ng pamilya natin to. Pero ayokong pag-usapan ng tungkol sa mana. Matagal pa namin kayong makakasama. Lucifer, gusto ko nang mag-retire at magtanim na lang ng halaman sa malaking farm. Ikaw nang bahala sa pamamahala ng lahat. Nagkulitan pa silang maglolo bago ito nakatulog. Hinihintay ni Rosalie si Lucifer na nakatulugan na niya. Sorry, natagalan ako. Ang gulo sa kumpanya. Pero nandito na ako. Mahinang tinig ni Lucifer habang inaabot ang buhok ni Rosalie na nakaharang sa pisngi niya. Dahan-dahang hinalikan ni Lucifer ang kanyang noon nagpagising sa kanya ng tuluyan. Binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Hinubad ni Lucifer ang coat, inayos ang sarili at humiga sa tabi niya. May ingat siyang niyakap ni Lucifer mula sa likod. Pinasok ang braso nito sa ilalim ng leeg niya at marahang hinaplos ang kanyang braso. Sinilip din nito ang natutulog na si Zara sa kanilang tabi. Good night, Rose. Bulong nito sabay halik sa kanyang pisngi at labi. Night, ani ang sinistik ang mukha sa kilikili ni Lucifer. Isang tahimik na gabi, sa kabila ng kaguluhang nangyayari, ito ang lugar kung saan siya nakakahanap ng kapayapaan. Sa piling ng lalaking minamahal.
Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Nasa harap siya ng kalan upang ipagluto ng almusal si Lucifer. Langhapang amoy ng sinangag at pritong bangus, si Lucifer ay kagigising lang. Tahimik na lumabas ng kwarto. Suot ang simpleng puting shirt, medyo magulo pang buhok. "Good morning, CEO. Late ka na namang umuwi kagabi." Bati niyang hindi lumingon pero mangumiti habang nagsasalita. Huminga ng malalim, umupo sa high chair sa kitchen table. "Sorry, alam mo naman na may inaayos pa sa kumpanya. Madaming problema." Napatigil siya sa ginagawa, tumingin sa kanya si Lucif. Sinalubong niyang tingin nito na may pangunawa. "Alam ko maraming bumabagabag sa'yo kahit hindi mo ikwento. Nararamdaman ko." Nawalan ng kibo si Lucifer, tumingin lang sa tasa ng kape, sa harap nito tinalo ng kutsara. "Ang dami nang nangyayari sa LD Corporation, may nawawalang pondo. Nag-resign ng mga empleyado. Ikaw pa yung iniisip ko palagi. Baka madamay ka." Lumapit siya sa asawa, marahang hinawakan ng kamay nito. "Nandito ako hindi lang para sa mga good deeds mo, Lucif, pati sa mga araw na parang gusto mong sumuko." Tinignan siya nito, puno ng pasasalamat ang mga mata. "Ayoko mawala ka, Rose. Ikaw lang ang pahinga ko." Ngumiti siya, tinawakan ng pisngi nito. "Hindi ako mawawala. Kakampi mo ko sa anumang laban mo." Saglit silang nagyakap ng mahigpit, yakap ng dalawang taong lumalaban, hindi lang sa mundo kundi para sa isa't isa. Nasa isang hotel room si Angela, gabing-gabi na pero gising na gising pa siya. Sinong makakatulog sa bugbog na natanggap niya sa mga magulang? Nakatayo siya sa harap ng bintana. Suot ang silk robe habang tanga ng isang baso ng alak. Si Cyrus naman ay nakaupo sa kama at nagsindi ng sigarilyo. "Dahil kay Rosalie, nawala lahat sa akin. Ang pangalan ko, ang tiwala ng pamilyang Donovan. At si Lucifer, hayop na babaeng yan. Kailangan makagawa ko ng paraan kung hindi tatakwil ako ng mga magulang ko. Kung gusto mong bumawi, may paraan. Just like the old times. Tutulungan kita. Para saan patanak ako ng mayor? Actually, visit ako sa Lucifer na yan sa ilang encounter namin pero mas gusto kong matikman si Rosalie." "Sige, sa akin si Lucif, sa'yo si Rosalie." Aniyang ang mga matay puno ng galit at determinasyong makapagiganti. "Gusto kong masirang buhay nilang dalawa." "Anong plano?" Nakangising tanong ni Cyrus. "Never akong pumalpak sa mga plano ko basta walang makikialam. Sisiguraduhin ko na maghihiwalay sina Rosalie at Lucifer. Simulan na natin. Excited na ako. Matagal nang huli kong masangkot sa gulo. Ayoko ng palpak. Ipapatumba kitang gago ka kapag nagkamali ka." Banta ni Angela. Nakahanda nang papasok si Lucifer sa opisina. "Rose, tinatamad akong pumasok." Natatawang inayos ni Rosalie ng korbata nito. "Ayusin mo muna ang mga problema tapos saka ka magpahinga. Bawal tamarin." Napatitig siya sa gwapong mukha nito na nakasimangot. "Ayusin mo mukha mo." Ani ang hinawakan ng dalawang pisngi nito. Dinampian niya ito ng halik sa labi. Hindi pa siya makahanap ng timing upang kausapin ng masinsina si Lucifer at ipiliwanag dito ang lahat na nangyari, pati ng problema sa kalusugan ng kanilang anak. Ayaw na muna niyang makadagdag sa bigat ng dalahin nito. "Teka, tulog pa ba si Sarah?" Nakita niyang kislap sa mga mata nito. "Oo, mamaya pang gising noon." Pagkasabi, sinunggaban siya ng halik nito sa labi. "Huy, malilate ka na." Aniya na magsimulang magdikot ang kamay nito sa kanyang katawan. Ngunit tila ito bingi. "Quickie lang to. Please, I need you now." Anitong muling lumapat ang labi sa kanya na mas mapusok at maalab. Nadinig nilang pagbukas ng pinto mula sa kwarto. Gising na si Sarah kaya kagad silang naghiwalay. Nasa LD Corporation na si Lucifer. Walang tao kung hindi sina Lucifer, Kurt at Elvis. Pinatawag niya si Elvis. Tahimik ito habang siya'y nakatayo, hawak ang mga dokumento. Nanginginig siya sa galit. Si Kurt ay nasa likod, nakabantay. Seryosong mukha. "Elvis, naghihintay ako sa paliwanag mo. 285 million. Pinagkatiwala sa imposition mo pero pinili mong traidorin kami sa kakarampot na halaga." Aniyang kuyumang kamao, ngunit nanatiling kontrolado. "Maliit na halaga lang yan. Ano pinagpuputok ng butsi mo?" Anitong tumawa ng pilit. "Hindi mo kailangan magnakaw. Alam kong gusto mo kong pabagsakin pero ang LD Corporation hindi lang sa akin. Sa pamilya natin." Tumayo mula sa kinupuan si Elvis, lumapit ng bahagya. "Pamilya natin, ilang taon ako nagpakabait, naghintay ng pansin. Pero kahit na kailan, Lucifer, ikaw lang nakita ni Lolo. Ikaw lang ang may pinagkatiwalaan. Ako, tagatanggap ng tira-tira. At ang tingin mo kapag ninakawan mong buong kumpanya, gaganda bang tingin sa'yo ni Lolo Fernan?
Singit ni Kurt. Tumigil ka, Kurt. Hindi ka kasali dito kaya manahimik ka. Huwag mong idamay dito si Kurt. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman na sarili kong kapatid ang sumisira sa akin at sa kumpanyang pinaghirapan ng pamilya. Elvis, magkapatid tayo. Magkapatid nga ba tayo sa ama? Anak ka bang tunay ni Martin Donovan? Anitong seryosong nakatingin sa kanya. Hindi maproseso ng utak niyang naisipahiwatig ni Elvis. Hindi ba siya tunay na anak? Minabuti ni Rosalie na puntahan si Lucifer sa LD Corporation at ipagtapat ang katotohanan ng anak nito si Zara. Hindi ito umuwi ng 2 araw dahil sa mansyong daw na muna ito manatili upang bantayan si Lolo Fernan at kausapin si Doña Lunila. May pampamilyang problema daw ito na inaayos. Kagabi hindi magandang pakiramdam ni Zara. Dinala niya ito sa ospital ngayong umaga at iniwan kay Lena. Kailangan na nilang pag-usapan ni Lucifer ang tungkol sa kalagayan ng anak. Walang pasabing punta niya kaya inawat siya ng staff ni Lucifer. Naabutan niya ito na nakatingin sa tablet na hawak ni Kurt. Tila ito nakakita ng multo nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Malamig ang boss ni Lucifer. Tila ibang tao to. Lucifer, pwede ba kitang makausap? Sandali lang, importante to. Ani ang kumakabog ang dibdib habang hawak ka isang malit na envelope na naglalaman ng birth certificate ni Sarah at nakalagay nito ang ama. Sabihin mo na ngayon, busy ako. Akala ko hindi ko pag-uwi sa villa ay maliwanag ng ibig sabihin sa'yo. Tinatapos ko ng ugnayan natin. Humigpit ang hawak niya sa papel. Anong ibig mo sabihin, Lucifer? May problema ba? Ano yung ayaw tanggapin ng narinig? Sige, harapan ko nang sasabihin sa'yo. Nakipagbalikan ako sa'yo at ibinahay kita dahil gusto kong makaganti. Tiniyak ko na walang kahit na sinong tutulong sa'yo ngayon. Gusto kong malaman mo na hindi ang isang katulad mong mag-iiwan sa akin. Nasaktan ka ba? Matigas at malamig ang boses ni Lucifer. Hindi niya naawat ang pagpatak ng luha. Lucif, sabihin mo na nagbibiro ka lang. Okay naman tayo't nag-uusap ng masimulang muli. Ani ang pinahid ang sunod-sunod na luhang pumatak sa pisngi. Hindi kita mahal, Rosalie. At kahit kailan, hindi kita mamahalin. It's just so funny na naniwala ka sa akin. Ani Lucifer na binuntutan ng tawang sinabi. Kita niyang hindi ito nagsisinungaling. Diretsong tingin ito sa kanyang mga mata. Napaurong siya ng bahagya, parang tinamaan ng sampal sa mga salitang galing kay Lucifer. Higit sa lahat nadurog ang puso niya sa milyong piraso. Lucifer, bakit mo sinasabi yan? Akala ko magsisimula tayong muli. Ikaw, ako at si Zara. Sa panaginip mo lang mangyayari yan. Inuulit ko, nakipaglapit lang ako sa'yo upang makapaghiganti. At tapos na tayo. Ayoko na kitang makita. Simulan mo na mag-impake. Lumayas kayo sa villa. Napauro ng bahagya si Rosalie. Napaka-arte mo pa nun at nagmamatigas na hindi ka nababalik sa akin. Well, sabi ko na sa'yo kung tatapos sa relasyon natin. Napaluhod halos si Rosalie. Hawak ang dibdib na parang hindi makahinga. Lucifer, you're heartless. Ani ang tila na lasa ng katawan at unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Yes, I am. A heartless billionaire kaya kumakapit ka pa rin sa akin dahil gusto mo nang maginhawang buhay para sa inyo ng anak mo. Napakatanga kong maniwala sa mga bola mo. Nakalimutan kong demonyo ka nga pala. Madami ka pang sinasabi. Ayoko na kitang makita. Huwag ka nang lalapit sa akin. Nalukot ang hawak niyang birth certificate. Tila pa sa niyang daigdig na ihakbang ang mga paa palayo sa lalaking nakala niyang masasandalan niya. Tulalang bumalik siya sa ospital at sinalubong siya ni Lena. Rose, nagkausap ba kayo ni Lucifer? Nasabi mo na ba na anak niya si Zara? Umiling siya kasabay ng muling pagpatak ng luha. Lena, tinaboy niya ako. Hindi totoo ang kabutihang pinakita niya sa akin. Nakikipaghiwalay na siya. Naupo pa siya sa upuan sa gilid ng kama. Ha? Akala ko okay na kayo. Ano nangyari? Kanina lang may 3 doktor mula daw sa ibang bansang tumingin kay Zara. Akala ko pinadala ni Lucifer. Ani Lena na bakas ang pag-aalala. Niloko niya lang ako. Gusto lang niyang magiganti. Demonyo pa rin talaga mula noon hanggang ngayon. Hindi niya nasanay isang kasinungalingan ang pinakita ni Lucifer. Nalimpungatan si Zara. Huminga siya ng malalim. Hindi pwedeng magmukmuk siya ng matagal. Umaasa si Zara sa kanya. Pinilit awatin ang sarili sa pag-iyak at tinalikan ng noo ng anak. Anak, Mami, sir. Ani ang sumisigok. Mami, bakit ka pusad? Hindi ako malungkot. Alam kong gagaling ka kaagad kasi strong ka, hindi ba? Saan po si Daddy, Lucifer? Inosenteng tanong ni Zara. Mahinang tanong ngunit tila siya nabingi. Dumating ng kinatatakutan niya na masaktan ng anak. Busy siya anak, tayong uling dalawa magmula ngayon. May sinag ng araw mula sa bintana pero hindi sapat para pasayahin ang pakiramdam ni Rosalie.
Si Zara ay nakahiga pa rin habang siya ay pagod, gising buong gabi sa pagbabantay at pag-aalala kung paano ipapagamot ang anak at tila mas lumalim ang sugat sa puso niya na nilikha ni Lucifer. Dumating sa lana na may dalang almusal nila. Rose, nakita mo bang post ni Angela? Umiling siya. Bakit? Anong post ni Angela? Ikakasal na daw sila ni Lucifer. Saglit siyang sumilip sa cellphone ng kaibigan. Larawan ni Lucifer at Angela na parehas nakangiti. Tila nayanig ang umaga niya. Kaya pala nakikipag-break na ito sa kanya ay tutuloy na kasal niya kay Angela. Manid siya at walang maramdaman. Sa totoo lang, hindi pa nagsisink in sa utak niya na wala na sila ni Lucifer. Naniloko lang siya nito. Naramdaman niyang kamay ni Lena na humagod sa likod niya. Tigas ang iling niya. Hindi na. Nabuhay kami nang wala siya at magagawan ko ng paraan para maipagamot ang anak ko. Rose, pagtulungan natin na magpapagamot kay Sarah. Maraming salamat sa tulong. Pumasok sa opisina si Lena. Pinatawag siya ng doktor kaya iniwan na muna niya si Zara sa loob. Ayaw niya madinig nitong pag-uusap nila ng doktor. Pagbalik niya may kausap to sa telepono. Zara, sino kausap mo? Si Daddy Lucif po. Dadalawin daw po niya ako at magdadala ng maraming toys. Kumulong dugo niya. Kaya niyang tanggapin ang paloloko nito sa kanya. Ngunit wag namang pati si Zara ay paaasahin nito.